Paano kung sabihin ko sa'yo na panalo na ang China sa AI race? Hindi ito nangyari kamakailan, kundi dahil sa mga desisyong ginawa ng China mahigit 30 taon na ang nakalipas. Dahil ito ang bahagi na kadalasan ay hindi alam ng karamihan. Ang tagumpay sa AI race ay hindi lang sa pinakamabilis na chips o pinakamalakas na computer, kundi sa kung sino ang makakagawa ng sistemang tuloy-tuloy gumagana. Yun ang mahalaga. Ang artificial intelligence ay higit na nangangailangan ng isang bagay kaysa sa iba pa. Talento, alam mo, matagal nang naniniwala ang Washington na sa pagpigil sa access ng China sa advanced na semiconductor, mapapabagal o mapapatigil nila ang China. Naniniwala ang Silicon Valley na ang China ay isang bansang manggagaya lamang, laging isang hakbang sa likod, at hindi kailanman tunay na banta sa teknolohiyang Amerikano. Kung totoo yun, hindi sana naganap ang DeepSeek, pero nakakagulat na nangyari ito. Ipakikita ko sa inyo ang tunay na nangyayari sa China. Dahil kapag naintindihan ninyo ang sistema nila, mag-iiba ang pananaw ninyo sa hinaharap ng AI at teknolohiya. Ngayon, para ihanda kayo sa video natin ngayon, gusto kong pakinggan ninyo ang sinabi ni Jensen Huang, ang Chief Executive Officer ng NVIDIA, na kamakailan lang ay nagsabi ng ganito. Tungkol sa China, 50% ng mga AI researchers sa buong mundo ay mga Tsino. 70% ng mga AI patent noong nakaraang taon ay inilathala ng China. Ang ekosistema ng AI sa China ay masigla, mayaman, at napaka-innovative. Sa palagay ko, 9 sa 10 top science at technology schools sa mundo ay nasa China na ngayon. Nangunguna sila sa agham at teknolohiya sa maraming larangan. Lubos na itong nagbago sa nakalipas na kalahating dekada hanggang isang dekada. Dati, tayo ang nangunguna sa karamihan sa kanila. Ngayon, sila na ang nangunguna sa karamihan sa kanila. Marami silang mga estudyanteng mataas ang kwalifikasyon at sobrang sipag nila magtrabaho. Ito ay isang bansa na may napakalawak na isipan. Mahalaga ang clip dahil si Jensen Huang ay isa sa mga pinakakonektadong insider sa AI industry. Nasa sentro ng AI ecosystem ng Amerika ang NVIDIA. At nitong 2 taon, madalas sa China si Jensen. Noong panahong iyon, palagi niyang binalaan ang mga policymaker ng United States na mali ang paghiwalay sa China at ang pakikipagpartner, hindi komprontasyon. Ang tanging realistiko na paraan. Alam niya ang bilis ng kilos ng China at ang mga susunod na mangyayari. Para maintindihan, tingnan ninyo ang artikulo ng The Financial Times na ang henyo ng plano ng China para manalo sa AI race ay nagbubunga na. Mahalaga ang artikulong ito sa 2026 dahil tinatalakay nito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa kanluran. Sa loob ng 30 taon, tahimik na isinasagawa ng China ang Genius Program na pumipili ng 100,000 top high school students taon-taon para sanayin silang makipagkompetensya sa mga prestihiyosong internasyonal na paligsahan sa matematika at agham. Simula pa lang ito, ang mga estudyanteng ito ay agad na inilalagay sa pinakamahuhusay na universidad sa China. Mga institusyong ngayon ay kinikilala na sa buong mundo bilang mga nangunguna sa pananaliksik sa agham. Pagkatapos magtapos, marami sa kanila ang nagiging inhinyero, tagapagtatag, at mananaliksik sa mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa China at kapansin-pansin ang kanilang mga resulta. Si Zhang Yimini, tagapagtatag ng ByteDance at lumikha ng TikTok, ay mula sa sistemang ito. Pareho ring nagmula sa parehong sistema ang mga pinuno ng Taobao, Pinduoduo, at ang tagapagtatag ng Meituan, ang super app ng China para sa food delivery. Ang magkapatid sa likod ng Cambrican, isa sa top lokal na katunggali ng NVIDIA sa China, ay pawang genius class students din. Ganoon din ang mga pangunahing inhinyero ng malalaking AI model sa DeepSeek, Quinn ng Alibaba, at ang punong siyentipiko ng Tencent, na galing din sa OpenAI AI. Sa totoo lang, kaya kong gumawa ng video na naglilista ng mga leader sa teknolohiya ng China mula sa pipeline na ito. Pero simple lang ang punto. Nagtayo ang China ng elite na sistema ng paggawa ng talento na gumagana sa lawak na di pa nauunawaan ng kanluran. Ganito ito kalaki. Isipin mo ang isang numero. Taon-taon, halos 5 milyong science, technology, engineering, and mathematics majors ang nagtapos sa China, pero mga 500,000 lang sa Estados Unidos. Mas mahalaga ang 10 sa isa na pagkakaiba kaysa kahit anong chip restriction. Ang mga estudyanteng napili sa Genius Stream ay inaalis sa regular na klase sa edad na 16 hanggang 18, habang abala ang karamihan sa pag-aaral para sa mahirap na college entrance exam ng China. Nakatutok lang sa competition subjects ang mga estudyante ng Begao Cao Genius Class. Tinatapos nila ang buong high school curriculum, pati na rin ang malaking bahagi ng mga aralin sa antas ng kolehiyo, bago pa man sila magtapos. Kapag nanalo sila sa mga pangunahing kompetisyon, hindi na kailangan ang gaokaw at diretso silang tinatanggap sa mga prestihiyosong universidad ng China. Kahit minsan di pa tapos sa high school. Mula doon, ang pinakamagagaling na estudyante ay lumilipat sa mas mataas na programa.
lalo na sa computer science at artificial intelligence. Ganito bumubuo ang China ng lalim, hindi lang ng mga bituin, na madalas hindi nauunawaan ng mga gumagawa ng patakaran sa kanluran. Hindi mo ito kayang patawan ng parusa. Hindi mo ito kayang harangin gamit ang export controls. Hindi mo kayang pigilan ang daloy ng talento na nagsisimula pa lang sa high school. Para mas maintindihan ang nangyayari, pakinggan mong mabuti ang mga salita ni Eric Schmidt, dating Chief Executive Officer ng Google at isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa Amerika sa artificial intelligence. Akala ko noon na ang China at Estados Unidos ay magkatapat na nagkakompetensya sa larangan ng AI. Ang magagandang ginawa ninyo at ang mga nauna sa pagpigil ng chips ay nagpapabagal sa kanila. Talagang iba ang ginagawa nila kaysa sa inaakala ko hindi sila sumusunod sa mga matitinding artificial general intelligence na estratehiya. Malaking pag-amin ito mula kay Eric Schmidt. Hindi napigilan ng United States chip restrictions ang China, kundi pinabago lang ang kanilang estratehiya. Karamihan sa AI companies sa Amerika ay naghahangad ng AGI, Artificial General Intelligence, na layong makagawa ng AI na kayang mag-isip at magrason tulad ng tao sa lahat ng aspeto. Yan ang malaking pangarap na tinatayaan ng maraming kumpanya sa United States. Pero iba ang naging direksyon ng China. Hindi nila isinugal lahat sa isang makabagong tagumpay sa hinaharap. Ginagamit ng China ang AI sa pagmamanupaktura, lohistika, robotika, kalusugan, autonomous driving, enerhiya, at industrial na pag-optimize. Habang abala ang kanluran sa haka-hakang hangganan, ginagamit ng China ang AI bilang kasangkapan para solusyonan ang malawakang totoong problema ngayon. Ipinaliwanag ni Eric ang susunod na gagawin ng China. Kaya ang resulta sobrang nakatutok sila sa paggamit ng AI at paglalapat nito sa lahat ng bagay. Kaya ang kinababahala ko ay dapat nakikipagkompetensya rin tayo sa mga Tsino sa araw-araw na mga bagay, mga consumer app, robot at iba pa. Nakita ko ang lahat ng kumpanya ng robotics sa Shanghai na sinusubukang gawin sa mga robot ang tagumpay nila sa dekuryenteng sasakyan. Dito nagiging interesante ang lahat. Nakamit na ng China ang malaking tagumpay sa pagbuo ng pinakamodernong industriya ng dekuryenteng sasakyan sa mundo. Pinakamabenta ngayon sa mundo ang mga dekuryenteng sasakyan ng China. Ngayon, nais ng China gamitin ang parehong estratehiya sa AI, ngunit hindi sa karaniwang inaasahan. Makinig kayong mabuti sa paliwanag ni Eric Schmidt tungkol sa estratehiya ng China. Ang karanasan ko ay sa open source. Alam nyo, open source ay bukas na code, habang open weights ay bukas na training data. Ang China ay gumagamit ng open weights at training data, samantalang ang United States ay nakatuon sa closed weights at data. Ibig sabihin, karamihan sa mundo tulad ng Belt and Road Initiative ay gagamit ng modelong Chino imbes na Amerikano. Mahalaga ang mga ganitong clip dahil hindi ito mula sa Chinese media, kundi sa isang respetadong Amerikanong AI insider. May sinabi rin si Eric Schmidt na kapansin-pansin dito. Sa hinaharap, gagamit ang malaking bahagi ng mundo ng AI models ng China. Tingnan natin ang totoong halimbawa kung paano ito nangyayari ngayon. Isang taon na ang nakalipas ng gulatin ng Chinese AI startup na DeepSeek ang tech world sa paglabas ng R is a large language model. Nakagawa ang DeepSeek ng world-class reasoning model gamit mas kaunting advanced chips at mas mababang gastos kaysa sa Amerikanong kakumpetensya. Habang sarado ang mga modelo ng kumpanyang Amerikano, ginawa ng DeepSeek na bukas at pwedeng pag-aralan ng lahat ang proseso ng pagdevelop nila. Isa ito sa malaking pagkakaiba ng Estados Unidos at China sa artificial intelligence. Halos lahat ng miyembro ng DeepSeek ay lokal na talento at ipinagmamalaki ito ng tagapagtatag nila. Karamihan sa team ay mula sa mga klase ng henyo sa China. Si Wang Zihan, isang inhinyero, ay sumali sa DeepSeek sa edad na 21. Sinabi niyang ang kapaligiran ay walang mahigpit na hierarkiya at may laya sa pag-eksperimento. Sa mga nangungunang AI lab sa United States gaya ng OpenAI, Anthropic at DeepMind, marami kang makikitang Chinese na mananaliksik. Sa maraming paraan, ang AI competition ngayon ay hindi America versus China, kundi Chinese na inhinyero sa United States laban sa Chinese na inhinyero sa China. Hindi aksidente ang nangyari, kundi bunga ng dekadang pagsusumikap ng China. Kung bansang Europeo ang lumikha nito, tatawagin itong makabago at malawak ang pananaw. Kung isang mas maliit na bansang Asyano ang gumawa nito, tatawagin itong estratehiko. Pero dahil China ang gumawa nito, madalas itong minamaliit bilang mapaniil at pagkatapos ay hindi pinapansin. Delikado ang ganitong pagwawalang bahala dahil tinatabunan nito sa mga gumagawa ng patakaran at publiko ang tunay na dahilan ng pamumuno sa teknolohiya. Hindi napapanalunan ng AI sa pamamagitan ng mga balita o hype cycles, napapanalunan ito sa pamamagitan ng mga sistema.
Ang totoong karera sa AI ay hindi tungkol sa kung sino ang makakagawa ng pinakamalaking modelo ngayong taon, kundi kung sino ang makakabuo ng pinakamalalim na hanay ng mga talento sa loob ng mga dekada. Maagang naunawaan yon ng China, at kaya kapag sinasabi ng mga tao na humahabol ang China sa AI, huli na sila. Hindi lang humabol ang China. Ito ang unang nagtayo ng pipeline. Habang papalapit ang 2026, patuloy ang epekto ng sistemang iyon, at mas dumarami pa ang oportunidad sa pamumuhunan. Katatapos lang ng Resolve sa 250M na oversubscribed financing round mula sa mga institusyonal na mamumuhunan. Kaya isa sila sa may pinakamalakas na balance sheet sa AI commerce sa 2026. Ginagamit ang kapital para sa M&A, global expansion, at pagpapalawak ng platform. Agresibo ang kanilang financial growth at natapos nila ang 2025 na may dolyar. 200 na taunang paulit-ulit na kita. Disyembre. 2025 ang una nilang buwang kumita para sa buong 2026. Ang Resolve ay umaasa ng 350 milyong dolyar na kita, halos 10x na paglago taon-taon, at target ang 500 milyong taunang paulit-ulit na kita. Exit run rate sa katapusan ng 2026. May partnership ang Resolve sa Microsoft at Google, at may sarili rin silang AI engine. Ayon sa ulat, nalampasan ng brainpower ang frontier model sa mga commercial benchmark at napansin na ito ng Wall Street. 6 na analyst ngayon ang may target price na higit 7, habang 3 ay lampas. 12 dolyar. Ang mga kumpanya tulad ng Maxim Roth, AGP, H-Pond-C, Wainwright, Cantor, at Northland ay lahat nagtaas ng kanilang mga target, binanggit ang momentum ng annual recurring revenue scalability at lakas ng balance sheet. Ito ang valuation disconnect na binabantayan ng investor. Maraming pribadong AI na kapareho ay nagtitrade sa 50 hanggang 100 beses ng annual recurring revenue, habang ang Resolve ay kasalukuyang nagtitrade lamang ng mas malapit sa 5 hanggang 10 beses ng annual recurring revenue. Kahit na mas mataas ang growth trajectory at may public market discount. Excited akong makita ang pag-unlad ng kumpanyang ito sa hinaharap. At sana ay nagustuhan ninyo ang talakayan natin tungkol sa AI ecosystem ng China. Gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video, at nagpapasalamat din ako sa patuloy ninyong suporta sa channel na ito. Lagi ko itong pinahahalagahan at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.